Isang hapon ng July 3, 2018, ang hangin sa General Tino sa Nueva Ecija o ang dating tinatawag na Papaya Nueva Ecija ay napuno ng takot dahil sa malakas na tunog ng mga putok ng baril. Sa loob ng kanyang sasakyan, si Mayor Ferdinand Bote ay nakahandusay at wala ng buhay. Itinumba siya sa harap ng publiko, ngunit hindi lang ito simpleng krimen. Ang motibo, pera, kapangyarihan at posibleng alitan sa mga construction projects. Sino ang nasa likod ng karumal-dumal ng krimeng ito? At ano ang motibo sa pagpatay sa isang leader na kilala sa kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Ferdinand, o mas madalas na tinatawag na Ferdy, ay isang miyembro ng pamilyang Bote. Si Ferdy ay katulad ng iba pang mga tao na gustong makamit ang tagumpay sa buhay. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin para sa kanyang pamilya. Sa kanyang pagsisikap, nakakuha siya ng degree sa engineering at nakilala ang kanyang asawa habang nagsisimula siyang magtrabaho bilang maliit na inhinyero. Ang kanilang pagsasama ay nagresulta sa pagkakaroon ng 4 na mga anak. Kasabay ng pag-unlad ng kanilang pamilya ay ang pagtaas ng kanyang taimtim na hangarin na maipagkaloob ang magandang buhay para sa kanila. Siya ay iniulat na hindi lamang naging mahusay na engineer, kundi nakabuo din siya ng magandang relasyon sa kanyang mga kliyente na nagbigay daan upang makuha niya ang kanilang tiwala. Matapos ang ilang taon ng pagsusumikap, nagbunga ang pagtitiyaga ni Ferdy at nakapagtayo siya ng sariling construction company. Ang kumpanyang iyon ay hindi lamang nakapagbigay ng suporta sa mga taong naghahanap ng trabaho, kundi alam natin na kapag may trabaho, mas lalong uunlad ang ekonomiya ng Papaya. Malawak na kilala ng lahat na ang pamilyang Bote ay nagkaroon ng maayos na pamumuhay. Sa paglipas ng ilang dekada, lumago pa ang kanilang pamilya dahil nag-asawa na rin ang mga anak ni Ferdy at nagkaroon ng kanilang mga sariling pamilya. Bilang karagdagan sa kanyang kakayahan sa pangangasiwa ng kaniyang kumpanya, tinukoy din si Ferdy na may napakabuting puso. Ayon sa ilang estudyante at tao sa Papaya, kapag sila ay nahihirapan sa pera at hindi makabayad ng tuition fee, ang unang taong kanilang lalapitan ay si Ferdy dahil alam nilang maiintindihan nito ang kanilang kalagayan. Ang mga kagandahang loob na kanyang ipinapakita sa mga estranghero ay hindi napansin ng mga tao na nagnanais ng pagbabago sa kalagayan ng politika sa puok ng Papaya. Para sa kanila, si Ferdy ay isang perpektong pagpipilian upang magdala ng pagbabago sa kanilang komunidad. Ngunit hindi agad tinanggap ni Ferdy ang imbitasyon ng mga political parties. Dahil lahat ng tao ay may kaalaman na maganda ang magserbisyo sa publiko, ang pagpasok sa politika ay sobrang komplikado. Kaya sa halip na pumasok sa politika, mas pinili ni Ferdy ang magkaroon ng payapang buhay bilang isang ordinaryong mamamayan. Ngunit kahit hindi siya sumabak sa politika, hindi pa rin huminto si Ferdy sa pagtulong. Siya ay nagbigay ng pansin sa pagtulong sa mga mag-aaral na hindi makapagbayad ng tuition fees. Naniniwala siya na ang mga individual na nagsisikap sa buhay ay ang klase ng mga tao na nararapat tulungan dahil sisikapin nila ang lahat upang magtagumpay at makaalpas sa mga pagsubok ng buhay. Sa loob ng ilang taon, pumasok na rin sa politika ang ilang kamag-anak ni Ferdy. Kaya siya ay hindi iniiwanan na ligawan ng mga political parties. Kaya pagkatapos ng ilang buwan, noong 2004, ang engineer ay sumang-ayon na ring pumasok sa larangan ng politika. Mula nang siya ay maging public servant, si Ferdy ay nagpatuloy at lalong naging katuwang ng mga estudyante na nagnanais magkolehiyo. Hindi lamang sa mga syudad, kundi pati na rin sa mga liblib at bulubunduking lugar. Naiulat din na kung hindi makuha ang budget na hinihingi ng kanyang opisina para sa mga kabataan,
ay walang pag-aalinlangan si Ferdy na gamitin ang kanyang sariling pera upang isulong ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral. Bukod sa mga estudyante, may ilan ding guro na nakapagpatuloy ng kanilang pag-aaral hanggang sa makamit ang kanilang master's degree, na ayon kay Ferdy ay higit na makakatulong sa mga estudyante. Ang kanyang magagandang layunin ay umabot sa iba, kaya noong 2010, ang mga tao sa kanilang komunidad ay bumoto para sa kanya bilang pangalawang alkalde, at siya ay nanatili sa posisyong iyon sa loob ng 6 na taon o 2 termino. Dahil sa kanyang mga magagandang record, si Ferdy ay nagtagumpay din na maging miyembro ng lupon ng Central Luzon Chapter ng Vice Mayor's League of the Philippines. Ngunit mas magiging tanyag si Bote sa buong Nueva Ecija nang siya ay manalo bilang alkalde noong 2018. Dahil sa lumawak na ang kanyang impluwensya sa lugar, si Ferdy ay nakapagpatupad ng ilang proyekto, at isa sa mga ito ay ang National Irrigation Administration na malaking tulong sa mga magsasaka. Noong July 3, si Mayor Ferdy kasama ang ilang opisyal niya ay nagtungo sa Cabanatuan City upang dumalo sa isang pulong. Pagkatapos ng conference, makikita ng umaalis ng compound ang sasakyan ni Mayor Ferdy. Ngunit iyon na ang huling pagkakataon na siya ay makikita pang buhay. Ayon sa mga lumabas na ulat, si Mayor Ferdy na hindi pa tapos ang kanyang termino ay inatake ng mga di kilalang salarin habang papalabas ng kanyang sasakyan na Toyota Fortuner sa opisina ng National Irrigation Administration. Ayon sa ulat, ang alkalde ay dinala sa MV Gallego Cabanatuan General Hospital. Ngunit dahil sa tindi ng kanyang mga sugat, hindi na siya nalapatan ng lunas at idineklarang dead on arrival. Kinumpirma ng Cabanatuan Police na ang mga balitang kumakalat ay totoo nga. At habang patuloy na umaabot ang impormasyon mula sa mga otoridad, ang mga tao naman ay nag-isip na ang mayor na naambush ay kabilang sa listahan ng mga narko o yung mga pampublikong lingkod na pinaghihinalaang may kaugnayan sa pagkalat ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Ngunit agad pinabulaanan ni Police Regional Director, Chief Superintendent Amador Corpus ang chismis na yon at nilinaw na si Mayor Bote ay hindi kabilang sa narco list. Bago matapos ang araw na yon, ibinahagi ng mga otoridad ang CCTV footage na ito upang makita ng publiko ang huling pagkakataon ni Mayor Ferdy. Noong 4:15 ng hapon, nakuha ng CCTV ang Toyota Fortuner na sinasakyan ng biktima. At ilang sandali matapos makalabas ng gate, 3 lalaking nakamotorsiklo ang biglang bumusina at pinagbabaril ang mayor. Sa ibang anggulo naman ng CCTV na malapit sa lugar, makikita ang parehong mga lalaki na nakasakay sa motor at mapapansin na may sumusunod na SUV sa kanila. Ang babaeng ito ay nag-ulat sa mga otoridad na kahit hindi nahuli sa CCTV, nakita niya ang mga salarin na nasa motorsiklo na pumasok at umakyat sa SUV. Ayon sa mga investigador, 18 basyo ng bala ang narecover sa lugar, na nagpapakita na ang 75 taong gulang na mayor ay tiyak na hindi mabubuhay muli. Habang ang mga otoridad ay kumakalap ng mga ebidensya at clue na makakapagduro sa pagkakakilala ng mga salarin, ang pamilya at mga taga-suporta ni Mayor Ferdy ay sama-samang dumalo sa burol nito. Ang ilan sa kanila ay naglagay ng itim na mga tela sa labas sa kanilang mga bahay, habang ang munisipyo naman ay inilagay sa half-mast ang bandila ng Pilipinas para kondinihin ang pagpatay sa kanilang mayor. Sa lamay ay nalaman din ang publiko na si Mayor Ferdy pala ay walang bodyguard. Habang nakikiramay sa alkalde, nagbigay ng opisyal na pahayag ang mga otoridad kung saan sinabi nilang may 3 motibo silang sinisiyasat sa pang-aambush. Ang isa ay maaaring labanan tungkol sa kasunduan sa pagmimina. Ang ikalawa ay maaaring may kaugnayan sa pagsasara ng negosyo nito. At hindi nila pinapabayaan na ang naganap ay posibleng may ugnayan sa politika. Ilang araw matapos ang ambush kay Mayor Ferdy, nagbigay ang lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija ng 1 milyong pabuya sa sino mang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga sospek. Naging tahimik ang pag-uusap ng mga kamag-anak ng biktima sa panayam.
Ngunit ang ilan sa kanila ay lumikha ng GoFundMe page kung saan humingi sila ng suporta mula sa mga tao dahil nais nilang ipagpatuloy ang pagtulong sa mga non-profit organization na sumusulong sa mga kapuspalad na mag-aaral. Noong July 10, halos isang linggo matapos ang pag-atake, nag-uumapaw ang damdamin ng pamilya at mga taga-suporta ng dating alkalde nang ito ay ihatid nila sa kanyang huling pahingahan. 2 araw matapos ang libing, ang grupong tinatawag na League of Mayors ay nagpasya na magdagdag ng ₱1,000,000 sa pabuya dahil sila ay nababahala sa bagal ng pag-usad ng kaso. Nang parehong araw na iyan ay magandang balita naman ang kumalat. Base sa salaysay ni Chief Superintendent Arnel Escobar na Police Director ng Bicol ay nahuli na nila ang 2 sa mga salarin. Ang mga ito ay dumaan sa checkpoint sa Andaya National Highway sa Barangay Cabasag sa Del Gallego, Camarines Sur. Sakay sila ng beige na Toyota Avanza na kung iyong aalalahanin, ito ang sasakyan na ginamit bilang getaway vehicle ng mga sospek. Ang mga sospek na nahuli ay nakilala bilang sina Florencio Suarez at Robert Gumakay. Ayon sa investigasyon, ang .45 caliber na baril na ginamit upang kitlin ang buhay ni Mayor Bote ay nakuha mula sa sospek na si Suarez. Nakita rin nila ang ₱70,000 cash na pinaghihinalaan nilang unang bayad para sa mga ito. Bukod dito, nakuha din nila ang 2 iba pang baril, mga magasin at 2 granada. Ang mga sospek ay dinala rin nila sa Del Gallego Police Station at pagkatapos ay ipinasa ang kanilang kustodya sa CIDG Camarines Sur hanggang sa ma-turnover na sila sa PNP. Sumunod dito ang pagsuko ng driver ng getaway vehicle na si Arnold Gamboa na isang arkitekto. Sa hinaharap, ang otoridad ay nag-anunsyo sa media na natukoy na nila ang utak sa pagpatay kay Ferdy. Ngunit upang hindi ito makahalata, ay hindi muna inilalabas sa media ang pangalan nito. Kinumpirma rin nila na hindi nauugnay sa politika ang pagpatay dahil ang insidente ng pang-ambush ay resulta ng alitan sa kanilang quarrying business. Ang CIDG ay nagpatunay na isasampa nila sa 2 sospek ang mga kaso gaya ng iligal na pagmamay-ari ng baril, habang nakasalalay sa PNP ang paghahain ng kasong pagpatay laban sa mga nasasakdal. 2 linggo matapos ang ambush kay Mayor Ferdy, naglabas ng pahayag ang PNP at inihayag na ang utak sa pagpatay ay ang kontraktor at may-ari ng kalabang construction company na si Christian Sakilabon. Ayon sa panayam kay Mrs. Bote, hindi siya makapaniwala dahil ang kanyang asawa at si Christian ay matagal nang magkaibigan. Ipinahayag ng PNP na sa pamamagitan ng mga extrajudicial confessions o pag-amin ng 2 sospek, nakahanda na silang magsampa ng kasong murder laban kay Sakilabon at iba pa niyang kasamahan. Ayon sa mga armadong lalaki na sina Suarez at Gumakay, sila ay kasama ng 8 tao na nagbalak ng ambush sa alkalde. Kabilang sa mga ito ay kinilala sina Sakilabon, Florencio Suarez, Robert Gumakay, Arnold Gamboa at June Fajardo. Ibinahagi ni Director General Oscar Abayalde na ang pagpatay ay nagmula sa proyekto sa General Tinio na tinaguriang Minulangaw Tourism Conversion Zone. Ayon sa investigasyon, ang kumpanya ng construction ni Mayor Ferdy at ni Sakilabon ay naglaan ng lahat ng pagsisikap upang maagaw at makuha ang proyekto dahil ang budget ng construction at kontrata sa nasabing conversion zone ay umabot sa 96 million pesos. Sa bidding ay halos magkapareho ang laban ng 2 kumpanya sa construction. Ngunit sa wakas, ang kumpanya ni Sakilabon ang nagtagumpay. Nagsaya ang kumpanya ng maliit na kontratista, ngunit agad na magwawakas ang kanilang kasiyahan nang sila ay nag-a-apply ng permit. Doon niya natuklasan na kahit sila ay nanalo na sa bidding, kailangan pa rin niyang magtiis, magpursige at maging mapagpasensya sa pagkuha ng mga permits mula sa lokal na gobyerno ng Nueva Ecija. Ayon sa mga salarin, kahit gaano pa man ang pagtitiis ni Sakilabon, nadama nitong tila sinasadya ni Mayor Ferdy ang hindi pagbigay ng permit upang kusang talikuran nila ang proyekto. Kaya sa halip na maghintay, inisip ni Sakilabon na para maging mas madali ang pagkuha ng mga permits,
ay dapat niyang harapin ang pasakit at hadlang sa kanyang buhay, si Mayor Bote. Ang dalawang armadong lalaki na naaresto na ay umamin na sila ay binayaran ni Sakilabon ng 25,000 pesos bawat isa para hanapin si Mayor Ferdy. Ang kaso ay hindi kaagad umusad dahil noong August 11, 2018, ang pamilyang Bote ay humiling sa mga abogado at buong staff na nagtatrabaho sa kaso na mag-inhibit o alisin ang kanilang mga sarili mula sa kaso dahil nadiskubre nila na ang mga ito ay konektado sa mastermind. Ibig sabihin ay natatakot sila na kung pahihintulutan nilang mahawakan ng mga ito ang sitwasyon ay mawawalan sila ng hustisya. Ayon sa kanilang kwento, ang pamilya ng mga Sakilabon ay hindi lamang mayaman, kundi mayroon ding malaking impluensya sa paligid. Ngunit ang kaibigang ito ay konektado sa city prosecutor na si Renato Villaruman na magdedesisyon sa kaso. Dahil sa takot na may pagkiling si Villaruman, humiling ang pamilyang Bote na ilipat ang kaso sa Maynila at ipasa na sa DOJ o Department of Justice ang pagdedesisyon sa kinalabasan ng kaso. Pagkatapos ng halos isang taon na pag-aantay, ang pamilyang Bote ay tuwang-tuwa sa pag-unlad ng kaso dahil noong May 12, 2019, ang DOJ ay nagbigay ng senyales na may sapat na ebidensya upang magsampa ng maraming kaso laban sa 8 mga salarin. Sumunod dito ay ang paglabas ng mga arrest warrant laban sa kanila. Kahit anong oras ay pwedeng arestuhin ang ibang mga salarin, subalit tila walang katapusan ang pakikibakan ng pamilyang Bote dahil 5 sa kanila ay malaya pa rin hanggang ngayon.